pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa rapture. Kasi kung nakakapanood na kayo ng mga videos na nagtuturo ng rapture, no, so may mangyayari talaga na rapture, no. So alamin natin sa video na ito guys kung ano nga ba ang ibig sabihin ng rapture na ito, kung kailan nga ba mangyayari ang rapture na ito, no. Pero bago ang lahat, no, alamin muna natin ang ibig sabihin ng rapture, no, kung saan nga ba nanggagaling ang salita na ito. Kasi kung nagbabasa kayo ng Bible, wala kayong mababasa na word na rapture sa Bible, no. Kahit tapusin nyo pang basahin yung Bible, hindi nakapaloob yung salita na rapture. Pero ang rapture na ito ay nililink nila sa salitang caught up. Ang caught up na yan ay mababasa ninyo sa Bible, no. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang rapture. Napag-alaman ko guys na ang salitang rapture ay nagmula siya sa Latin word na rapire. Ang ibig sabihin, to seize or carried away, no. Ibig sabihin kapag to seize, sakupin, at saka ang carried away naman ay tangayin. Yan ang kahulugan ng rapture, no. So patunayan ko muna sa inyo na may mangyayari talagang rapture, no. Basahin natin dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Nakalagay nga dito na sa araw na yon, si Jesus Christ, bababa siya mula sa heaven, no? Sa araw na yon, makakarinig tayo ng boses na nagkukuman sa mga angel niya, no? Na parang boses ng archangel. Tapos tutunog daw yung trumpeta ng Diyos. Tapos ang nakasaad dito, yung mga namatay na mga believers, no, katulad noong mga saints, yung mga apostles ni Jesus Christ noong nandito pa siya sa mundo, 'di ba? Yung mga santo, mga santa noong unang panahon na namatay na, matagal nang namatay, sila yung una na kukuhanin, sila yung una na papaitaas, no, bubuhayin sila para kuhanin. Tapos susunod daw yung mga buhay pa na naiwan dito sa mundo, kukuhanin daw, no, itataas din daw para daw tipunin doon sa alapaap, para daw i-meet up si Jesus Christ, no. Yan ang nakasaad dito, no, para makasama na daw natin si Jesus Christ palagi. Yan ang nakasaad dito. So darating siya, ito yung second coming niya para kuhanin yung mga pinili niya, kung sino yung mga hiniram niya, mga totoong alagad niya, no, kuhanin niya itong mga alagad niya na ito, no. At saka sabi rin dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52, behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishably, and we shall be changed. Diba, nakasaad nga dito, sa isang iglap, isang pikit lang daw ng mata, no? Isang pikit lang ng mata mo, sa huling trumpeta daw, ang sabi dito, tutunog daw yung trumpeta, tapos yung mga patay na mga mananampalataya ay sila yung unang kukuhanin, di ba? Tapos ang nakalagay dito ay magkaroon daw tayo ng pagbabago, di ba? Kapag nangyari iyon, ita-transform yung mga earthly bodies natin, di ba? Yung mga perishable body natin ita-transform into imperishable. Yung kumbaga, gagawin na immortal yung katawan natin para hindi na muling mamatay, di ba? From mortal to immortal, para hindi na maka-experience ng kamatayan, magta-transform yung body natin, no, yung katawan natin, no. At saka, kailan nga ba mangyayari yung second coming ni Jesus Christ na yun, no? Kasi marami akong napapanood na nagpipreach or nagpo-prophesy sila, nanguhula sila ng araw ng rapture. Katulad nung nakaraan, nakakita ako na ang sabi niya, yung rapture daw ay mangyayari noong September 23, which is hindi naman nangyari. So, ibig sabihin, peke yung propeta na yon. Malalaman nyo yung mga false prophet, no, kapag ang prophecy nila or yung hula nila, yung vision nila ay hindi natutupad or hindi nangyari. Ibig sabihin mga peke na propeta yung mga ganun, no. Huwag kayong magpapaniwala sa ganun, kasi anong sabi dito sa Bible, kailan ang rapture, kailan mangyayari? Sabi sa Matthew chapter 24 verse 36, but concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven nor the Son, but
the Father only. Nakalagay nga dito, tungkol daw sa araw at oras ng rapture ang nakasaad dito. Wala daw nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila alam. Kahit si Jesus Christ, hindi niya alam, kung di yung Diyos Ama lang ang nakakaalam kung kailan ang rapture, no? Siya ang mag-uutos kay Jesus Christ kung kailan si Jesus Christ babalik dito sa mundo, kung kailan ang second coming niya, no? So walang nakakaalam kung di yung Diyos Ama lang. Kaya huwag tayong magpapaniwala kapag may naghuhula ng araw at oras ng rapture. Yan ay kasinungalingan. Bulaan niya ang mga tao ng mga sinungaling. Yung mga naghuhula ng araw at saka oras ng rapture, ibig sabihin, mga sinungaling yan, mana yan sa tatay nila na si Satan, na father of lies, no? Huwag tayong magpapaniwala, no? At saka, nakasaad din dito, sabi sa Matthew chapter 24 verse 24, for false Christ and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. Nakasaad nga dito na marami nga magsusulputan ng mga peke na Kristo, mga peking propeta, no? At ang purpose nila, kaya sila nagsusulputan para iligaw tayo, di ba? Para iligaw tayo sa katotohanan. Tapos, kung wala tayong alam sa mga salita ng Diyos, talagang malilin lang tayo, kasi sila kaya din nilang mag-perform ng great signs and wonders, di ba? Kaya din nilang mag-perform ng ganon. Kaya kung ikaw hindi ka nagbabasa ng mga salita ng Diyos, kasi kahit nga yung mga nagbabasa ng salita ng Diyos, sabi dito, hindi daw imposible na yung mga pinili ay madideceive din or malilin lang din sila. Gawa nga ng kayang mag-perform ng mga great signs and wonders itong mga false prophets na ito, itong mga false Christ na ito, no? Kaya dapat maging aware tayo dito, no? At saka nakasaad din dito sa Matthew chapter 24 verse 25 to 26, see, I have told you beforehand, so if they say to you, look, he is in the wilderness, do not go out. If they say, look, he is in the inner rooms, do not believe it. Ang nakalagay nga dito, kapag sinabi daw sa inyo yung ganito, na sabi na si Jesus Christ ay nasa wilderness, ibig sabihin wilderness, no, ito yung lupa na parang abandonang lupa. Halimbawa, ano, no, yung lupa na hindi pa nabubungkal, yan ang ibig sabihin ng wilderness, no. Tinubuan na ng mga damo, tinubuan na kung ano-anong mga halaman, no. Yun yung tinatawag na wilderness, yung parang inabandona na lupa, no. Kapag may nagsabi sa inyo na si Jesus Christ nasa wilderness, huwag daw kayong lumabas. Kapag may nagsabi daw sa inyo na siya ay nasa loob ng kwarto, huwag daw kayong maniwala. Kasi ano ang sabi ng Bible kung saan natin siya makikita sa second coming niya? Mababasa natin dito sa Revelation chapter 1 verse 7. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who fears him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. Ang nakasaad nga dito, darating daw siyang nasa alapaap, na sa mga ulap siya. Lahat daw ng tao sa mundong ito makikita daw siya, kahit na daw yung tumusok sa tagiliran niya. At nakalagay dito, lahat daw ng mga bansa sa mundong ito ay iiyak daw. Siyempre sa second coming, iyak sila sa takot kasi hindi sila mga nakaredy, lalo na yung mga hindi pa nakapagsisi, no? Iiyak sila sa takot nila, no? Pag nakita nila si Jesus Christ na nasa clouds na, kasi ibig sabihin second coming na niya yon. Tapos nakasaad naman dito sa Matthew chapter 24 verse 29 to 31, nakasaad dito, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Kasaad dito, pagkatapos daw ng matinding kapighatian, itong tribulation na ito, ay magdidilim daw ang araw, at saka nakasaad dito, ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. Ang mga bituin ay malalaglag sila mula sa langit, no? At saka ang kapangyarihan daw ng langit ay mayayanig, di ba? Yan na ngayon sinasabi na magkaroon ng malakas na earthquake, no, na hindi pa naranasan ng tao sa mundong ito kahit kailan. Tapos magkaroon daw ng sign mula sa langit, no, yung sign ng anak ng tao. Ito na yung makikita natin si Jesus Christ sa clouds, di ba? Susulpot siya sa clouds. Ang nakasaad dito, lahat daw ng mga bansa sa mundong ito
ay magdadalamhati sila. Nakasaad dito, sa hudyat daw ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga pinili mula sa lahat ng dako, di ba? Yan ang nakasaad dito, no, sa second coming ni Jesus Christ. Ganito ang mangyayari, no? Kaya sana maging aware tayo, dapat alam natin kung ano ang mangyayari sa araw na yon, sa second coming. Tapos nakalagay din dito sa 2 Peter chapter 3 verse 10 naman, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be borne up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. Nakalagay nga dito sa araw na yon, ang araw na yon ay darating daw tulad ng isang magnanakaw. Yung second coming ni Jesus Christ ay darating siya na parang magnanakaw, kasi alam naman natin na ang magnanakaw kapag pumasok sa bahay ng isang tao ay hindi niya ipapaalam. Kasi kapag ipaalam niya, magiging alerto yung may-ari ng bahay, hindi siya makakanakaw, di ba? Ganon din ang pagdating ni Jesus Christ, parang magnanakaw kasi walang nakakaalam kung kailan. Kaya dapat manatili tayong gising sa araw na yun. At ang nakasaad dito, sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Ang sabi dito, matutupok daw ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala daw sa araw na ito. Nakakatakot, no? Kung iisipin natin, nakakatakot, pero talagang mangyayari at mangyayari yun kasi nakasaad sa Bible, no? Hindi naman to isinulat para takutin tayo, isinulat ito para maging aware tayo, kaya dapat nakahanda tayo sa araw na yon para hindi tayo mabigla, no? Para hindi tayo masorpresa sa araw na yon. Ano pa ang karagdagan na mangyayari sa araw na yon? Sabi sa Matthew chapter 24 verse 40 to 42, then 2 men will be in the field, 1 will be taken and 1 left. 2 women will be grinding at the mill, 1 will be taken and 1 left. Therefore stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Sa araw daw na yon, 2 lalaki ay nasa field sila, nasa taniman sila, no? Nasa sakahan sila. Yung isa daw tinangay, yung isa iniwan. Ibig sabihin, yung isa saints yun, yung isa unrighteous, kaya naiwan siya, no? Tapos 2 babae naman, nasa paghilingan daw sila, no? Nasa paghilingan, yung isa daw tinangay, yung isa iniwan. Yung isa banal yun, yung isa hindi banal, kaya naiwan siya, no? Ganito ang mangyayari sa araw ng rapture, no? Hindi lahat makukut up, ang ikukut up lang yung mga believers lang, yung mga totoong anak ng Diyos, yung totoong Christian ang makukut up, yung mga saints, di ba? Kaya sabi dito, ay dapat daw ay manatili tayong gising sa araw na yun, for hindi daw natin alam kung kailan ang araw ng pagdating ni Jesus Christ, no? Ibig sabihin, maging awake tayo, maging handa tayo, di ba? Dapat nakahanda tayo, darating man ang araw na yon, hindi tayo matatakot kapag handa tayo. Halimbawa, no, nakapagsisi na tayo sa mga kasalanan natin, nakahingi na tayo ng tawad, napatawad na tayo ng Diyos, nakapagbagong buhay na tayo, tinalikuran na natin ang mga kasalanan natin, tapos namuhay na tayo sa mundong ito na nang naaayon sa kalooban ng Diyos, ay sigurado na makakasama tayo sa rapture na ito, no? Yan ang sinasabi na dapat manatili tayong gising, dapat lagi tayong handa sa araw na ito kasi hindi natin alam kung kailan, no? Kailan mangyayari ang rapture na ito, no? At gagawin ang rapture na ito, guys, no, para i-save yung mga pinili ng Diyos, yung mga hinirang ng Diyos, kasi nga may darating pa na Great Tribulation. Ito na yung paghahari ng mga Antichrist, no? Kaya ang gagawin ni God ay isi-save niya yung mga anak niya, yung mga true believers niya, no? Ganun ka buti ang Diyos, no? Ganun ka mapagmahal ang Diyos. Hindi niya hahayaan na yung mga anak niya ay makaka-experience noong sobrang tindi na kapighatian, sobrang tindi na tribulation, no? So, sana, guys, no, sikapin natin na sa araw na yon ay makasama tayo sa rapture. Ay isa lang ang dapat nating gawin, no? Kung tayo hindi pa natin napagsisihan lahat ng mga kasalanan natin ngayon, so ano pang inaantay natin? Magsisi na tayo, di ba? Habang hindi pa huli ang lahat. Pagsisihan na natin lahat ng mga kasalanan natin, humingi na tayo ng tawad sa Diyos para mapasa atin na yung kapatawaran ng Diyos, no? At kapag tayo ay napatawad na,
ay tuluyan na tayong magbagong buhay. As in, talikuran na natin ang paggawa ng kasalanan, no? Mamuhay na tayo sa mundong ito nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay na tayo sa mundong ito nang naaayon sa mga salita ng Diyos, no? Para talagang makasama tayo sa rapture na ito, no? Hindi natin maranasan yung great tribulation na yun, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!